ang saknaan, minunot usab ang pagitib sa mga balita. Way hulong ang mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpat sa mga balita gikan sa pagkaumol niini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita ug paghatod ini kaninyo pinaagi sa Double S News Roundup! Double S News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon ug makalambuan nini dinhi sa Double S News Roundup! Mga kapuso, sa mga lugar nga na maabot na itong Sibya o sabi na sa mga partes Pilipinas. Welcome to this na lang edisyon ng atong tulumanon, inyong tulumanon mga kapuso, ang Double S News Roundup. Adlaw karon nga Martes, mga igala, Nobyembre 4, 2025, kami mag-ubanas pagtuki ang mga dagkong isyo sa lokal, national ug international. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Mga kapuso, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan. Super John Kim Patindol Bote. O karong adlaw mga kapuso, grabe, no, ang nahitabo karon sa Cebu. Sa mga areas sa Kabisayan, dias may Leyte, Dinagat Islands, ug uban pang mga areas mga kapuso. Unya kining si Bagyong Tino, I think padayon paghihapon nga nanghasol sa ubang mga lugar diri sa Pilipinas, no? So I think Huwebes, mugawas ni siya sa Par. Huwebes ba? Sa Philippine Area of Responsibility mga higala. Thursday pa ata ni mugawas sa Pilipinas. Unya na po ilaing nagsunod nga low pressure area mga higala, manghinaot nga di pudi nga na kakusog. Okay, grabe. Ang sitwasyon dito sa Bakayan mga kapuso, no? Ug ubang mga areas, grabe gyud kayo. Kasagaran sa mga tao dito, wag gyud mag-expect nga mulutaw sila. Yan ang mga higayuna. Alas 4, may pagod ng pagkatog, alas 3. Pero wag gyud nag-expect atong 300 to 400 houses sa barangay Bakayan, as may Villa del Rio, nga malapas, maabot sa second floor ang tubig. Dili lang diha ang talisay. Kasi magtuo ang Deka Homes nga mulutaw na inig ka kadlawon. Super Radio. Piyasong. Wag yoy nagtuo nga duol ko kinas dagat. Binigdali kay ang exit sa tubig pero nilutaw gyud. Usas mga naunahunaan ako mga kapuso, I think mo na gini resulta ba nga ang mga kabukiran, no, simentado na. Daghan na kay subdivision sa mountain areas. Imbis nga ang tubig mo ditsus yuta, since sementado man, mulahos na sa ubos. No, bali wala na ilaing maagian ng tubig, ditso na gyud sa ubos. No? Na istorya na to si Cebu City Mayor Nestor Archibal mga higala. Siya niingon nga 35 years na daw ng areas Bakayan niyang naibawan. Sa iyang naibawan na 35 years, wa nakasuway og baha. Ang mga residente dito, mo sa naila ha. Kumpiyansa po sila, wara po sila ni evacuate, kay liman ka na nga, wa may baha. Dili niya, ang ilahang sapa nito skilid, okay raman. May man pagkabuhat. No, dako magkanal, dako magsapa. No, nagka-problema lang, wa na madala. No, sa grabe sa tubig ba? A volume sa tubig mga kapuso, buog yun nakaingon. No? If atong ikumparar ang Tino sa Odette, kusog ang hangin sa Odette. Perting kusog sa hangin sa Odette. Wa kung masib na abe to 190 to
205 ang gikusgon sa hangin atong udet. Kini FUA concept naa sa 150 to 160 ang gikusgon. Hangin mga higala. Naagi diferensya pero kusog gihapon. No, tingog gyapong hangin mga kapuso. So, ang naka-diferensya is kinig yung tubig nga dala. Nya ang kadugayon. No? Dugay dako lapad man ang Bagyong Tino, lapara niya. Dagko kay siyang area nga igo ba. Lapad kay siya nga klase sa bagyo niya, daghan siyang gidaang tubig. So, kana. Karon naka-focus na sa rescue operations, restorations mga higala ang ato ang mga local government units. Og kana maoy atong atangan mga kapuso, mga additional updates mga higala. Dili lang sa Cebu City o apila po ng other parts sa Cebu mga kapuso nga naigo in town aning Bagyong Tino. Karon baga orasa atong kumustahon mga higala ang Bugo City. No, nasa ato ang linya si Ma'am Jenny Inot, ang spokesperson diya sa Bugo City. Ma'am Jenny, maayong hapon. Welcome sa amo ang tulumanon sa WS News Roundup. Ako si Super John Kimbote, Ma'am Jenny. Good evening, Sir John. Good evening sa tanan ninyong mga suking tigpaminaw. Ma'am Jenny, una sa tanan, kamusta mo diha sa Bugo City, ma'am? Sir John, kaluyan in town. Kagabi mao man jud ang panahon no nga amo ang nasinati dire ang direct nga epekto ni Tino PH. Pero it is such a blessing diri sa Dakbayan sa Bugo o sa mga Bugohanons nga kinsa nabiktima pabaya migika no sa linog nga pag-agi ni Tino or sa katong pagka-feel namo sa iyahang gikusgon diri sa amoa, wala siya'y dala nga daghan kaayo nga uwan. Tuod ang iyahang ang hangin kusog gyud hinoon kaayo, pero so far man based sa diri sa amo ang EOC sa amo apong incident command post, walay na record nga major injuries, wala say na record nga casualties. Good, ma'am. Nindot Ang problema lang namo diri karon kasamtangan wala pa naapay padayon pa ang power outage, wala pa nahuman og restore si Becco Dos, which we understand man sir kay kasamtangan karon padayon man ang hangin-hangin although dili kusog, and at the same time naapoy pag-uwan nga nasinati diri sa Dakbayan sa Bugo. Pero ang importante jud kaayo sir nga walay na record at all nga casualty, which is we are very thankful for that. Wala say major injuries nga nakuha na ato ang EOC. Kaninang morning sir, Ganinang morning, gipahigayon sa amo ang General Services Office o sa CBDRRMO ang clearing operation. As of morning ganina, passable ra gyud ang tanan natong mga roads diri sa Dakbayan sa Bugo. Ma'am, nindot kay paminaw nga walay casualty, walay major injuries. Can you walk us through giun sa pag-andam sa local government unit of Bugo ang kining Tino PH or ang Bagyong Tino? Well, sa katong mga wala nga nakahibaw Sir John no, ang o katong mga kahibaw na po nga ang Dakbayan sa Bugo naagian man migyod, di ba? O gilinog ni adtong September 30. Ang amoang situation man god sa Dakbayan sa Bugo, it's not the ordinary or the usual nga pagpangandam ang angay buhaton. There are so many things nga wala sa amoang disaster management plan nga na-appeal nga na-insert na karon kay tungod we are kung sa pagaingnon pa double wamis manggod ni gikan sa linog gibagyo. So besides sa katong mga evacuation efforts sa mga danger zones o sa katong mga high risk areas, na-insert po nato diri ang pag-evacuate sa ato ang mga kaigsuonan nga displaced kansa nga naa didto sa mga tent communities o sa ato ang gi-establish nga tent cities. So what we did sir, in fact, when we heard about the LPA being monitored outside of the Philippine area of responsibility, niadto pang miaging simana, we convened the DRRM Council dayon. Si Mayor, she convened the DRRM Council to prepare. Kay we know for a fact nga it's not gonna be the usual preparations basta na ibagyo. Kay tungod na ay daghan ming mga kaigsuonan nga naa pa in town sa mga 10 communities o sa 10 cities. Ang uban wala gyud na sila kapasilungan nga balay kay wala na mga balay. Ang uban sab kay maghadlok pa nga mobalik sa ilahang mga panimalay kay tungod napaman gihapon minasinati continuous nga mga aftershocks. Although these days dili na ina nakakusog pero naamang gyud gihapon good ang fear sa ato ang mga kaigsuonan.
What we did, sir, was sayo nga pag-convene sa DRRM Council, sayo amo ang preemptive evacuation, even it started last week. Even So, pa wala pa siya na kay daghan man gud mig dapat i-evacuate, sir. It's not just those families nga naa sa mga danger zones. Ang amo ang tent city alone, that's 100 plus families. Okay. Almost 200 plus, almost 100 families. So ubay-ubay sila nga kinahanglan ni evacuate. What we did was giuna namo ang mga naa sa 10 communities, considering based sa monitoring ang gikusgon manggod sa hangin, tents are not safe correct. with that kaguskon sa hangin. So giuna gyud ang mga naa sa 10 communities, ang mga naa sa 10 cities, and then of course ang katong mga naa sa danger zones. Also, sir, dako pud kaayo og giplay ang amoang engineering o ang amoang obo kay with most infrastructures kay damage by the kuan man good, by the linog pagka September 30, very limited jud kaayo ang evacuation centers nga amo ang magamit. So it was a joint effort between the OBO and the engineering og nagpatabang pud ta sa DPWH sa pag make sure nga ang ato ang pwede nga magamit nga mga evacuation centers are really safe. Kay kung ugaling man gani nga sa kasagsagan sa bagyo na ay masinati nga aftershock, di man bud pwede nga ato ganing gisud ang ato ang mga tao sa evacuation centers for them to be safe nya ang structure na hinuon nga sudlan sa ilaha, di ba? So mao nang dako jud kayo na nga gi-consider sa LGU Bugo when we did the evacuation efforts and the identification of the evacuation centers. Ma'am, okay ra pag giunsa ninyo pag na-fate ra gyud sa usa ka evacuation centers ang kining more or less 200 families? No, sir. Ang amo ang gibuhat, sir, is naaming city evacuation center, which is the city sports complex namo. Okay. No damage, wala siya damage during the earthquake, ang amo ang sports complex. So Wow. mao siya ang gigamit namo nga city evacuation center. Mao to didto gibutang ang katong mga families nga gikan sa tent city, some of them, because there are other families man good, because we did an inventory man good, sir, with our CSWD o sa mga camp managers kung unsa man ni ang ato ang mga families nga naa diri sa ato ang tent communities, wa ba jud ni sila balay or kanang hadlok na sila mobalik sa ilahang balay. So ang katong mga nakita nga wala jud mga balay, maoy gi priority na to sa to ang city evacuation. And there are also some nga walay mga balay pero they have families that are naara po diri sa Bugo, sir, ba ang mga relatives nila, mga kapamilya nila. So mura mo among gi-inject sa amo ang evacuation plan as well ang Adapt a Family. Whether you have a family nga naapay safe nga balay diri sa Bugo nya, pwede magpa-welcome og mga kay gamay ra man gud nga community diri sa mga igaagaw lang, mga relatives. So if naamoy ka pamilya nga pwede ninyo i-welcome, you welcome them. And then there are also neighbors man gud nga based po sa ato ang paki-coordinate sa atong mga parok presidents through the barangay nga napoy mga neighbors nga willing sad nga magpa-shelter og mga families nga katong walay ka pasilungan ato nga time. So daghan siya, sir, evacuation center sa city. The barangays also, they have their own naapod may mga na-identify nga mga evacuation center sa tanang 29 na mo ka mga barangay, sir. Kay and then also we did the Adapt a Family nga plan kay para po dili maghuot sa mga evacuation centers nga limitado. Kay isa pud sa ato ang gitan-aw man gud, sir, John, if ugaling mag-aftershock, basin man good pod na magpanik Correct. ang mga tao. So kung imong butangan ng evacuation center og daghan kaayo, o di nimo i-limit ang ang capacity sa evacuation center. Kung ugaling mag-aftershock ug magpanik simbako ang mga tao, kuyaw man gud siya sa stampede. So isa gyud ni sa gi-consider gyud sa ato ang lokal nga pangagamhanan, sa ato ang mga opisyalis o sa ato ang mga DRRM Council. Karon, ma'am, nga medyo okay naman ang panahon pero November pa naapay mga musunod nga bagyo. Unsay plano sa Bugo City, ma'am? Are we going to go back sa tent city nga ato ang gitukod sa Bugo City or unsay next plan sa Bugo City? Actually, sir, as of the moment, I cannot answer, sir, ha?
about ani, pero so far karon sir, based sa sitwasyon na to karon, ang mga gikan sa 10 cities sir, kay naa pa man gihapon sila kasamtangan sa ato ang evacuation center dito sa sports complex, kay di pa man pud maayo pud ang panahon no nya, ang ato bayang mga tents po dito sa 10 city ipang dismantle pabaya pud to. Nya it takes days pa pud baya nga i-set up og balik. Pero possible sir, our mayor will give a statement siguro in the coming days on sa ang iyaha yung plan ani kay padung man good bagyo season man good ni ang November o correct. December sir. I think ang pag-asa ni announce nga napay more or less 6 nga mga another bagyo. LPA. Oo. In fact karon sir, there is another LPA being monitored na pod Nagsunod outside pod siya. of FAR. Yes sir. I cannot give a definite answer as of now, sir. Ang moang mayor, for sure, she's thinking nga unsay peseng buhaton ni ini. It's just that kanang as of now lang gyud naa pa man sila dito sa complex and wala man po tayong mga major activities nga paggamitan pa sa complex karon. So ang akong masulti is adto lang sa sila sa to ang sports complex since it's safe man gyud dito. Hello? Yes sir. Yeah, ang na-provide man pud gud sa 10 cities sa ilaha sir sa to ang mga families nga naa there katong after sa September 30 ma-provide naman gihapon sa ilaha kasamtangan dito sa evacuation centers. Dito sa 10 city they were given shelter, they were given food. Karon pod nga gibalhin sila sa tong evacuation center momentarily, naapod sila dito'y meals 3 times a day nga ato ang gi-provide this time. Ang sa 10 city it was the SWD, this time it's going to be the LGU providing for them. Okay. Ma'am Jenny, wala ko'y dugang pangutana pero nindot jud kaayo ang gibuhat sa LGU sa Bugo considering why casualty unya wala pud tay mga major injuries no from mga times nga needed mo show up ang usa ka LGU nagpakita gyud mo ma'am sa Bugo City Local Government Unit. Ma'am Jenny, spokesperson sa Bugo City, ma'am, thank you kaayo sa oras nga imong gigahin diri sa mo ang tulumanon sa WS News Roundup. Maayong gabi ug daghang salamat ma'am Jenny. Daghang salamat sir, may gabi ikinyong tanan. Super Radio One-on-One Interview. Pagkanindot mga kapuso, namunay giingon na kung inahanglan mo show up, nagpakita gyud ang Bugo City sa ilahang kaandam, no? Dili lang sa linog, pero apil na sa bagyo mga kapuso. At to think, dool ba kay ang landfall sa ila? Borbon ang second landfall sa bagyong Tino. Borbon, unya dool kay ang Bugo City diha. So grabe ang preparation, nagbunga ang ilahang maayo nga preparations mga kapuso dias Bugo City. Kudos sa ato ang local government units sa Bugo ug sa ilahang mga department heads, ang tanang mga involved sa preparation sa bagyong Tino. Congratulations and kudos. Maayo pagkaplano kay libog pud ba na mga kapuso di na lalim imo i-consider ang imong area nga gilinugan, ang pag-transfer sa mga ato ang mga kaigsuunan, no, ang pag-identify sa areas nga tan-aw na to delikado sa bagyo, di ba? So daghang kay sila gi-reconsider, daghang kay sila gi-consider nya ang ending indot kaayo ang resulta mga kapuso. Ang karon na lang is what's next, no? Mo ni giplanuhan nila sunod sa man maghimo pa ba sila balik sa 10 city considering na apatay bagyo nga unong pakabuog, no, matud pas pag-asa, or pabilin sila dito sa ilahang complex nga working, no, padayon kanang okay pa ba, okay pa ang sistema ba? So kana mo ay sunod nga giplanuhan sa Bugo City mga kapuso. Anyway, sa di pa tamo sunahan palutson sa taneh hangga't ang mga commercial sa atong takna Double S News Roundup. Okay mga kapuso, balik na diri sa ito ang tulumanon sa WS News Roundup. Sa gihapon, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan. Super John Kimbote mga kapuso. Natay laing update gikan sa Cebu City mga kaigsuonan sa Incident Command Post na ay siyam kamaga individual nga namatay para sa Cebu City mga kapuso. Muna yung latest data gikan sa Cebu City Incident Command Post mga kapuso.
Isa sa Cogon Pardo, Little Hawaii, natabunan og bato. Guadalupe des may 6 Labra Street, Sandayong, natabunan og yuta. Kining sa Bakayan, Villa del Rio, usa ka 60 anyos nga lalaki, palganlan nga patay sa iyahang kauban. Unya kining sa Sapangdako naapoy isa, 23, lalaki. Talamban mga kapuso, katong 1 month old, uy, baby. Nya sa Poblacion Pardo, 4 months nga babae nga baby. So sa ka 1 month nga babae, lalaki, sa ka 4 months nga babae ang namatay sa Poblacion Pardo, Bakayan. Naapoy isa 17. Kalunasan din Kalunasan 17, unya 11 anyos nga lalaki. So siyam tanan mga kapuso ang namatay sa Cebu City, Mangaygala, as per latest report sa Cebu City Incident Command Post, Mangaygala. Anyway, Super Radio Weather News. mga kapuso, alang sa update sa dagan's panahon, mustahon sa tani. Nasa ato ang linya Sir Joseph Merlas sa Pag-asa Mactan. Sir Joseph, unsay latest update karon sa Pag-asa? Maayong hapon, aso po dyan Kim, ug sa ito ang mga sukintig paminaw, ug mo nitong latest bulletin, itong sa itong gibantayan nga si Bagyong Tino. Si Bagyong Tino, nagyapon sa typhoon category, nakamintinan niya siyang kakusgon, samtang kini mo tumaw na diha sa may sulusi gikan sa paglandfall niya diha sa may Panay Island. Ug ito ang mga landfall points, ika-5 nga landfall nato, no? Kaganinang 1:20 diha sa may Iloilo City, Iloilo. Kaganinang hapon, ika-5 ni nga landfall. Ang ika-4 is diri sa may San Lorenzo Guimaras, alas 11:10 sa buntag. Ug kining maong bagyo nagapid ang hangin nga 130 kilometers per hour do sa sentro, ug nay pagkuso-kuso sa hangin nga dili molapas sa 180 kilometers per hour. Northwestward o paamin ang kasadpan iyahang paglihok pa karon sa gipaspason nga 15 kilometers per hour. Diri sa Central Visayas, ato ang pinakatas na tropical cyclone wind signal nga giisa is signal number 2, no? All Cebu area gawas diri sa may Camotes Island. Nausab tay signal number 2 diri sa may western section sa Bohol. Ang nabiling bahin sa Bohol is ang signal number 2, samtang ang diri sa may Bohol area is signal number 1 na ang nagpabilin diri sa western section nato. Expected nato karong gabi posibleng manam na o ligkas ng mga areas nga ubos ani mga wind signal. Ang pinakataas gyapon nato is signal number 4, especially diri sa may Panay Island, sa aning central and southern portion sa Antique, central ug southern portion sa Iloilo, apil na sa Guimaras. Maksanati gyapon ning mga lugar ug kusog nga hangin numan, bunok na mga pagulan. Diri sa ato ang stasyon, pinakataas na to na record na pag karong adlaw, no, in relation sa mga pagulan dala ni Mang Tino is 183 millimeters of rainfall. So kini is 140% ni sa ato ang rainfall amount sa November. So mas nalapas pa niya ato ang accumulated rainfall amount sa buwan sa Nobyembre, which is 131 millimeters rainfall lang. Ato ang na-record kaganina is 183 millimeters of rainfall. Hindan yun widespread na mga pagbaha. Atong nasinati ingon man kini mga floodings o landslides diri sa Kabisayaan. So far sa ato ang monitoring usab is diri sa may Toledo City, nakabundak ni og 423.5 millimeters of rainfall. Sa may Tuburan, 204 millimeters of rainfall. O Danao City, nakasinati usab og 182 millimeters of rainfall. So, grabe mga torrential na mga pagulan ni. Hinungdan nga naagining mga impacts, may tungod aning bunok na mga pagulan. So, ato ang forecast aning si Bagyong Tino, karong mga
in the next 12 hours is padayon na ning mo gawas na ni diri sa may Sulusi. Mo emerge na ni sa may Sulusi karong hapon o karong gabi. Pagkahuman iyan na sang labangon ang Northern Palawan ugma sa sa buntag. Ugma kaabot na ni sa may West Philippine Sea, ugma sa buntag usab ug makagawa sa atong Philippine Area of Responsibility ani na ugma sa gabi o Huwebes sa sa buntag. Nakita na to nga tungod kay nanani mo agi na po niyo kadagatan mo re-intensify mo kusog niya siya pagbalik sa mosunod na mga adlaw ug makaabot usab sa iyahang peak intensity diha sa may Philippine Sea. Sa langbahin usab Super John Kim natay monitor na tropical depression gawas ni sa atong Philippine Area of Responsibility. Sa atong latest na data is nasa 1,985 kilometers silangan nga bahin sa may northeastern Mindanao. Kita usab nato basis sa forecast nga posibleng makasud sa ato ang PR sa adlawng Sabado diha sa Philippine Sea nato. Nakita nato silangan nga bahin sa may southern Luzon. So far is taas pa tong uncertainty if mulanfall ba siya o dili, but nakita nato for at least na next 3 to 4 days is wala ra epekto diri sa ato ang Kabisayaan. Mong continuous monitoring gyapon ta aside ni Tino mag-monitor ta aning laing tropical depression nga posibleng makasud sa atong PR og hatagan sa local name nga si Bagyong Juan. O mo na to ang latest diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste. Si Joseph Merlas, maayong gabi. Mga kapuso, ang update sa dagan sa panahon pinagli si Joseph Merlas sa Pag-asa Mactan mo nagtapos sa first portion ng itong tulumanon sa WS News Roundup. Akong usbon mga kapuso, gawas ni Bagyong Tino nga pagawas na or padong pa-exit diri sa Pilipinas mga higala na ay musulod na ay gibantayan nga tropical or kining low pressure area mga higala nya posibleng musulod sa Philippine Area of Responsibility karong Sabado. Kanya kung ugali mahimong bagyo, tawago ni siyang Juan. Sakto ba to, engineer? Juan ba to ang kuan? Ang iyahang itawag, no? So Sabado pa mga kapuso ang expected nga pagsulod sa Philippine Area of Responsibility mga higala ni ining laing low pressure area nga gibantayan. So medyo layo pa man, so dili pa gid ma-check sa Pag-asa if asa gid sa dapita mo agi kay mo yang gingon taas pag uncertainty. No, dili pa sila sure if mo maka-affect ba, pero so far dili pa man sa linuon ni maka-apekto sa dagan sa panahon diri sa Kabisayaan mga kapuso. Anyway, sa di pa ta matusod. Double S News Roundup. Mga kapuso para sa ato ang mga nursing ha. Nursing mo take og exam November 6 to 7 ang inyuhang board examination mga kapuso. Kung Osbon para sa nursing board examination November 6 ug November 7 ang inyuhang board examination ha. Na-reschedule ni siya niya na karon man dapat to niya ugma niya tungod ning Bagyong Tino mga kapuso nga grabe kay makadag kuso-kuso diri Cebu nagi-cancelar gi-reschedule November 6 November 7. Good luck sa mga future nurse na to pa mo extra time to prepare ug good luck no. Pikas bahin mga higala arita sa mga nakalas mga kapuso kay ang Danau City gikan sa tulo nga casualties or mga namatay tungod sa Bagyong Tino na himong 8. No, sa Danau City 8 ang namatay. Taghana di no, sa Bagyong Tino mga higala. Sa Cebu City na ay siyam. No, nga ni kalapad ang epektos Bagyong Tino mga higala, di basta-basta. I think wa pay labot ni ini ang katong 12 ka mga individual nga nabanwas
na banlas diyas may bakayan mga igala na amon to'y duha ka pamilya mga kapuso god giingon ni Cebu City Mayor Nestor Archival na 2 families didto 12 sila tanan na banlas sa baha. Unya ang amahan lang atong usa sa mga amahan atong saan ang pamilya maoray nakasurvive mga kapuso. Ya karon mo gi pangita sa tuang local government unit asa na silang dapita. Pero si Cebu City Mayor Nestor Archibal sa iyahang pagtan-aw sa area, grabing epekto niining bagyong Tino ug sa lapad kaayo nga damage des bakayan mga kapuso tungod sa baha. Nagduda na siya o siya nagtuo nga wala nakalas na gito tanan ang katong 12. No, siya na nagtuo pero para sa atoa since wa pa man nakita ang lawas mga kapuso ato gina siyang i-consider nga missing. Na missing hangtod nga makita ang lawas. Pero para ni Mayor wala na gyud kuno to, no? So ito na lang tan-awon mga kapuso kung sa latest update ni ining 12 ka mga individual, duha ka pamilya na banlas sa barangay Bakayan. No, luyo ra daw anang Villa del Rio. Ikana nga subdivision, dako man na siya, kilid sa pa. Luyo ana na ako noy ordia dapita na say gamay nga komunidad. No? Nga gawas anang Villa del Rio mga kapuso nga subdivision. Yan na ay mga 50 to 60 kabagabalay nga naa diha. Nabanlas tanan mga kapuso tungod sa kakusog sa tubig. No, imagine ng 60 kabalay giyano nagbanlas sa grabing pagbaha. Maumao sa Talisay. Grabe po ng Talisay katong mga nakita ninyo karon sa social media mananga. Daghan in taon og taytayan ang mananga. Mananga 2, mananga 1, mananga 2, magda pa ganini mananga 3. Or mananga 2 ra ba na. Dako kay damage to sa Talisay. May gani kay nag-force evacuation or nag-evacuation ang evacuate ang ato mga kaigsuonan diha. Nung dan nga wa kaayoy ingon na to nga nakalas mga kapuso. I think naiduha diya sa Talisay. Di dapitas may mananga mga kapuso. No? Kita mo picture social media engineer, lain na tanaw ni. Nung tanaw ka ba nga, grabe hagit sa sapa. Kung mo ito, sapa, niya gito kurag balay skilid ba? Niya basta kusuging uwan, gikam kunas bukid ang tubig diya sa mananga. Gikan sa bukid, mga pila ka oras ulan, banlas gina dito. Bisag dako magay ng mananga no nga sapa. Pero basta bagyo or daay grabing pag-uwan, musaka ginang tubig diha. Di katong pagbagyon Tino wa na gid siguro mada, no di na gid siguro mada sa sapa. Grabe na gid sigurong volume sa tubig mga higala. Dito nabanlas ito. Halos tanan di napapas sa mapa sa Talisay ang mananga nga community. Mga kapuso, tungod din yung bagyong Tino, mga igala. Magsilbi unta ning leksyon na to. No? Nga, if sa sapa, di na ginunta ta magpaduula na. Di na ta magtukod og balay or unsa pa magkana. Kung galing naagi di atong balay, tarong tag riprap, di na to kurakuton. No? Kaya makita man gudere ang epekto na inyong pagkakurakot, Ginoo ko. Super Radio. No, kini engineer, last na lang gini. Hindi na makita kung unsa ka kurakot ng mga kagwang, ng mga politisyan na to. Dili man sa dihinuon ni tanan. Pero makita, mo kay kung gigasto pa lang gid engineer, magunahon na kapila ka trilyones pesos ang gigasto. Trilyones ba? 1 trillion kapin. Ang bana-bana nga nakurakot sa flood control. Yan naabi ata dire sa Cebu. Napod ang di ba naatay kontraktor nga naa sa Cebu. Wa ko mag-ingon nga pero kung gitarong lang gyud da, di siguro ingani no. At the end of the day kuno na ka ba? Tapos kung gitarong pa lang ng riprap, gitarong pala nagbuhat ng mga flood control projects, di gud siguro ingani no. Wa gid unta siguro makalas
or kung ugaling naa, gamay lang yung kaayo. Kung natarong lang yung dala ang budget para sa flood control, mga kapuso. Super Radio. Ay nako, balik gihapon sa pagkakurakot ng mga kagwang. Kita niya. Ano yung mga kapuso sa debat? Double S News Roundup. Okay mga kapuso, may gabi Boss Augusto Barfito, si Arnulfo Empanso, Noel Rabi, Tanaw des Kabadbaran, gabi. Si John Rambos Mindanao, may gabi na boss. Si Monter Jojo Liguis, Yes, late mga igal. Si Boss Eugenio Tagsip, kumusta ka niya ito mga listener, engineer? Kaya ito mga solid listener ba sa matag gabi ba? Tama, I hope okay mong tanan. Magkita tabalik ugma mga kapuso. Kaya po, kini ang inyong umbos na lagad sa kahanginan. Super John Kim Patindol Bote taga 24 oras mo sunod na. Ngayong gabi mga kapuso, dagang salamat mga kapuso. Dapat totoo. Double S News Roundup.